Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ami from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you, May 3 to 9, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatabanan po sa inyong mga comments, sa mga nag-hypes po ng, sa mga nag-hypes ng video ko, sa mga nag-like, nag-comments, maraming salamat mo. God bless you all. At sa mga nagpa-personal reading, yan, salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. Kuha tayo ng iyong angel's number. Para po kay Taurus. This week, uy, meron ka, uy, change is coming. Tinak ko nga to. Ooh. Namaya ko napakit sa inyo yan. Meron kang 3, 20, 28, 29, and 1. Gemini, Libra, Aries. Pwedeng connected ka dyan or magkakaroon kayo ng connection. Okay. Taurus. May mga bagay ka na nagiging masaya ka. Or you are or you are na. Or may mga naiisip ka na gusto mong gawin, o kaya may mga magtatapos sa buhay mo and you will be happy. Kasi may shifting situation. Ibig sabihin, change. Oy, may changes na magaganap sa buhay mo. Magkakaroon ka ng questioning quarrent sa isang babae or lalaki ito. Kasi pareho sila. Ganyan. May mga sitwasyon na ako magpapahatak sa iyo sa nakaraan. Andito rin yung point na maaari makaka-receive ka ng news, communication, messages, text message sa isang babae or lalaki man yan na mas bata sa'yo. Diba? Yun. Or ikaw ito sa kanya. Iba sa inyo, you are in a networking situation. Pwede rin na nasa TikTok, Reels, Facebook kayo, o kaya naman is yung lugar na pinagtrabahuhan mo talaga is mataong lugar talaga or maraming tao, ganyan. Sa iba naman sa inyo is may mga outgoing situation. Pwedeng sa iba is may mga paglabas, kung ano mga outgoing situation. Pwedeng iba traveling, malayo o malapit, o may mga pag-uusapan related to traveling, or may tao na makikipag-communicate sa iyo in a distance, ganyan, or ikaw ito sa kanya. There's a lack, growth, achievement, mayroon kang hinihiling na higit pa sa hiling mo darating. Yun ang sabi dito. No? Pero may sinasabi rin dito na kailangan mo i-let go or kailangan mo na umpisahan. May mga positivity coming. Sa iba dito, extension ito, no? Para may mga extension situation, abundance, tsaka may pagtulong. Either may tao na kukonect sa'yo na binigyan mo ng tulong noon, then hihingi ulit siya sa'yo ng tulong, or may tao na hihingi sa'yo ng tulong or mahihingin sa'yo. Ay, naku, muntik pa naman yung aking table. Ano ba yan ate? Yun ang nakita ko ha, vice versa. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo is may vehicles. Hindi ko alam kung ano yung vehicles sa'yo, basta may gulo. Bibili ka ba ng vehicles, maghahaba ka ba ng lisensya, magpapagawa ka ba ng vehicles, nagbebenta ka ba ng vehicles, or basta may vehicle situation kasi ako na nakita dito sa iyo. Yun. Sa iba naman sa inyo is may tao na didistansya o didistansya ka sa kanya. Vice versa. May movement no? Ako nakita sa iyo. You're doing something new. May gagawin ka daw bago. Or pwedeng ginawa mo na noong gagawin mo siyang muli ngayon. May ganun. Yun nakita ko dito. Anak, tingnan natin yung angel's number ni Taurus. Excuse me. Okay, meron kang 0303. Taking chances. 555 change. Commitment 6. Tama to ha. 6666. 3. Intuition. Trust your intuition and there's a good fortune coming. Congratulations. 555 is a changes. Commitment. Kung babasahin ko to, overall, kailangan mo take it action to make a change into your life. Or may mga bagay ka na dapat na baguhin. Kailangan mo i-commit yung sarili mo doon or you need to keep moving to reach
yung goal na iyon para sa good fortune sa buhay. Okay? Ito na yung this is starting over and the good luck is coming into your way. Magbabago talaga yung cycle mo kasi nandito si changes. So, the cycle and the changes. Nandito yung point na i-align ka ni universe, no? O ng iyong guide para ma-meet mo si good luck. May mga bagay na kailangan to start. And good fortune is waiting. O, yung ganda ng card mo. As in. Tira mo to for kasi is ikaw yan. Starting a new beginning in life, kasi this also the 3, mag-trust ka sa intuition mo for a better change, mag-move forward ka sa mga plano mo to grow, may mga bagay na i-progress, take it action, no? Sinasabi dito, explore lang na explore. You need to explore yourself in some aspect of your life kasi may mga good fortune ka. Ito na talaga yung taking a chances, diba? Action yan, ibig sabihin. No, may achievement ka, oh. As in, may darating sa'yo. Okay, success, knowledge, friendship, impatient, freedom, optimism. Ibig sabihin, may tao dito na nakakausap mo. Either ikaw or someone, may nakakausap ka na medyo maiksi, pasensya. But you have a success, no? When chances present themselves, seize them and do something out of the ordinary. Whether in your profession, sa ginagawa mo, or personal life, or sa mga personal matter. Ganyan. You will find success by welcoming creative impulses and having faith in your own abilities. Kaya mo naman talaga actually, no? Trust in a chance and take risk on opportunities that could change your life for the better. O di ba sabi ko kanina parang may gagawin ka na umpisahan o gagawin na sitwasyon. Ito na yun. Taking a risk. Gawin mo yung gusto mong gawin. Kung sa tingin mo is yun yung yes, magsa-success ka. Kasi may success dito. May mga bagay ka talaga na kailangan, ano ba yan? Mga kailangan mong baguhin. O may babaguhin ka. Energy. Dito, Taurus. Kung magta-travel kayo, pwede. Sabi dito, makakaalis kayo. Pero may konting pagbabago lang na magaganap. Kung magtatrabaho kayo, pwede rin. Yun ang sabi ito. Pero mag-a-adjust ka sa sitwasyon. Sa iba naman sa inyo, kung may itatry kayo na bagong, alam may trabaho ka na, may itatry ka pa, pwede. Kasi ito si ano, diba? Taking chances, taking a risk. Energy ni Taurus. Success kasi ito. Ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Or change your decision. Energy. Ay, ganun. Okay, when it comes sa iyong energy, pwedeng magkakaroon ka ng worrying, pag-aalala, o hindi pagkakaunawaan sa isang babae. Pwedeng pasaway, pwedeng matigas ang ulo, pwedeng, hindi ko alam, why, kung sino siya sa buhay mo, basta may babae. No? And then, ang nakita ko rin energy sa'yo is, may mga situation daw na either hinihintay mo siya or naghahanap ka ng tamang timing, tamang direksyon, parang nahadun ka sa point na hindi mo alam kung kakaliwa ka o kakanan ka. May mga bagay ka na iisipin sa iba sa inyo na mapofocus ka daw sa painful na situation. Or pwede rin ito sa iba is meron kang makakausap, may maiisip ka, or may gusto kang gawin, or may mga bagay na may ipit ka sa gitna, o kaya naman is may mga frustration sa iba. Sa iba ganon. Sa iba naman sa inyo, ang energy na nakikita ko sa inyo is may mga sitwasyon daw na mapi-feeling trap ka, mai-stuck ka, ganyan. Magkakaroon naman sa iba sa inyo ng mga choices in life. Tulad ng sabi ko, kakaliwa ka ba o kakanan? Mga ganon. It's more on thinking. Ako nakita. Sa iba sa inyo siguro, ingat na lang din kayo kasi kailangan nyo rin daw ng kailagaan yung sarili nyo kasi may mga time daw na pwede may mga manakit sa inyo. Magkaubo ka, sipon, lagnat, masakit ang throat,
o kaya masakit yung lalamunan mo, malatin ka, yan, tapos mga manakit yung likod mo, batok, balikat, balakang, may mga pananakit akong nakikita pagdating sa'yo. Kaya kailangan mo daw alagaan yung sarili mo. Okay na kailangan na mag-take advantage ka kung may nararamdaman ka na bago pa siya lumala, kailangan na siya ng i-remedy, ano? Kung masama yung pakiramdam mo, uminom ka na agad ng ng mga maligamgam na may lemon or calamansi. Yung mga pwedeng i-remedy pagdating sa mga mararamdaman mo, ha? Tingnan natin. Pwedeng nahandun din yung point na makakaramdam ka ng mga lungkot o may taong makakaramdam ka ng lungkot dahil sa sitwasyon or sa iba naman sa inyo is disappointment ito. O kaya yung mga you try something, para may mga bagay kang gustong itry sa iba sa inyo, ganun. Parating kay Taurus. Ano ba to? Kagulo na yung baraha mo. Parating po sa kanya. Taurus, parating. May 3 to parating. Uy, Galileo. Ano yan, universe? Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, Taurus. Ang nakikita ko sa iyo dito, may nangyari noon na mangyayari muli ngayon. Yun ang sabi. Sa iba naman sa inyo, ang parating sa inyo, magkakaroon nata kayo ng conflict sa isang taong mas bata sa iyo. Pwede magkakaroon ka ng conflict sa kanya or magkakaroon ka ng disappointment sa kanya. May mga unexpected situation na pwedeng maganap o mangyari. Ganyan. Pwedeng sa trabaho mo, sa taong mas bata sa iyo, o kaya naman sa mga bagay na gusto mong gawin or solusyonan o aksyonan. Sa iba naman sa inyo, pinag-uusapan ka. And then, ang nakikita ko rin dito is nandun yung point na may mga union, ano? Ibig sabihin, may babae. Hindi ko alam kung sino yung babae na to. Anak, kapatid, magulang, karelasyon. May union pwedeng sa babae or lalaki man to. Pero babae nakita ko. Biglaan. Baka bigla magkoconnect siya sa'yo, bigla siya makapagpapakita sa'yo, or bigla siyang uuwi kung nasan man siya, di ba? Basta may babae ako nakikita. And then also, magkakaroon ka talaga ng disappointment naman sa isang lalaki. Uy, anak, hindi yan, hindi pwede. Or makakaramdam ka ng lungkot sa kanya. May mga time daw na mananakit yung ulo mo or yung paa mo. Bakit? May sakit ka ba? Ba't ito may sakit May taong may sakit. May sakit ka ba? Ingatan niyo yung sarili niyo, ha? May offer. Either ikaw mag-offer or may tao dito na may hihingin siya sa'yo. Pero yung iba dito, happiness and good news kasi yung iba. Pero hindi ko alam bakit may happiness, may good news, may happiness and achievement. Pero, anak, may magkapalit na lungkot. Hindi ko alam why. Huwag naman sana. No, mag-ingat na lang kayo pagdating sa pera. Tsaka sa mga tao makikipag-communicate kayo, ganyan. Basta, try to control na lang din, sa nakita ko dito. Yun. Alam mo, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong fokusan, ang dami mong gustong aksyonan, ang dami mong gustong sabihin, ang dami mong gustong mangyari. Hinay-hinay lang, Hinay-hinay lang kasi makakamit mo rin yan sa nakita ko dito. May mga jungling situation, sa iba. May ano nangyari? May unfinished business ka. Alam mo, merong tao na hindi ko alam kung ikaw ito sa kanya o siya ito sa iyo kasi may tao ka daw na makakausap na pwedeng ma-overwhelm ka sa kanya. Parang may overwhelming situation na makakaramdam ka ng saya, sigla, excitement,
or kung ano man sa iyo doon. Yun nakita ko. Basta may overwhelming situation ako nakita dito. Magkakaroon ng mga fortunate outcome, union, tapos may babae na, bakit kaya may babaeng malungkot dito? Malungkot siya, pero, ewan ko, malungkot, tas okay, tas malungkot, okay. Ano ba to? Sala sa init, sala sa lamig ba to? Yun, ang nakikita ko. May ganun eh. Yun ang sabi. Dito, baka mararamdaman mo na may lungkot sa kanya, o kaya may mga bothering situation sa kanya, or ikaw ito. May offer, may darating na offer sa'yo. Either mga opportunities ito, idea. Alam mo, may bullying eh. Iba dito may mga proyekto. Mahihingi ng tulong or marireceive ka. Sa iba dito may marireceive kayo na blessing. Malaki man yan o maliit, or may tao na hihingi ng tulong, or ikaw hihingi ka ng tulong, o may tutulungan ka. Universe, anong dapat iwasan ito? May tao talaga na maiksi pasensya. Sino yun? Okay, dapat mong iwasan. Ano yun, universe? Si konsensya. Dapat mo daw iwasan yung konsensya. Ganyan. Okay, dapat mong iwasan is, syempre yung hindi ka maging open-minded, hindi ka makinig sa mga sinasabi or opinion ng iba. Alam ko naman na palakinig ka naman. O kaya kung yung mga taong ganun, na hindi sila very open, na makinig o magtiwala sa'yo, thank you ka mo. Sabi mo, thank you. Ganun lang. Yun lang ang masasabi ko. Sabi mo lang sa kanya, thank you. And then, iwasan mo syempre yung mahatak ka na nakaraan. Magkaroon ka ng self-doubt, pagsisihan yung mga bagay na tapos na, nangyari na, nagganap na. Ang kailangan lang kasi doon is learning, no? Iwasan mo yung mga bagay na pwede mo ika-frustrate. Ano ba yon? Hindi ko alam. Pwedeng sa pera, pwedeng sa mga tao na connected. Kumbaga, mag-think advantage ka para hindi mangyari yung frustration na yon. Huwag ka mapanghihinaan ng loob, iwasan mo yon, no? Iwasan mo na yung mga pwedeng magkaroon ka ng disappointment. Ganyan. And iwasan mo rin, syempre, yung malungkot o yung mga bagay na pwede mo ikalungkot. Yung hindi ka mag-focus sa mga pangarap mo sa buhay mo, alam ko naman na focus ka, pero umiwas ka sa mga pwedeng ika-distract mo. Kung may mga nadidinig ka, nasasagap ka, to distract you, wag mo na lang, talikuran mo na lang sila, no? Yun ang nakikita ko dito. And then also, yung mga chismis, no? O makisawsaw sa mga chismis, ganyan. Yung mga pag-isolate, yung mga cheating situation, kung ikaw to or someone is connected sa'yo, wag na lang, no, iwas-iwas, wag gawin, mga ganyan sitwasyon, wag makisawsaw, mga ganyan. Basta mag-trust ka lang daw sa intuition mo, yung pinaka-the best sa lahat, no? Yung mga ikaka-pressure mo, ganyan, na sitwasyon, umiwas ka na lang doon, para kung ano man, magkaroon man, umiwas ka na kagad para hindi lumaki, yung mga ganun sitwasyon. Tsaka yung magkaroon ka ng limitasyon sa sarili mo. Yan, kung may mga bagay ka na gusto mong humingi ng tulong, humingi ng payo, or may mga gusto kang gawin mo, di ba? Kasi maiksi lang naman din ang buhay. Basta kung nasa tamang lugar ka, okay lang yun. Keep moving to reach your goal. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sino naman itong love ni Taurus? Mag-explore ka na mag-explore dyan. Love. Kung single ka. Okay, ganun.
Okay, kung single ka, sa mga single diyaan is maaaring may nakakausap kayo, isa, dalawa, or pwede rin naman na isa doon is nakaraan. No? Yun. Pwedeng nahahatak ka na nakaraan or may mga kung may nakakausap ka is nandun yung point na parang hindi mo siya type. Or hindi kanya type, vice versa. Siyempre, nagpuna si ate ng card. Parang may something sa card kasi. Yun, ang nakikita ko dito. Kung good ba siya, pero may malalaman ka daw sa kanya eh. Or siya yung malalaman sa'yo. Pero hindi kayo. Dito sa sitwasyon maging kayo man, maghihiwalay kayo. O, diba? Talagang si ate, sa ako tayo, ako yung blockage. Hindi, okay lang yun, mag-go ka lang. Kasi, diba, enjoy your life, Diyos ko. Kumbaga, pag nadapa ka, di ahon, ganun lang yun, Diyos may marimar. Try and try until you succeed. Okay, kung ikaw naman, kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito. Yes, nagkaroon ng hiwalayan kasi ando yung pagsisinungaling sa nakita ko dito, bigla, siguro may nalaman ka rin sa kanya o may nalaman siya sa'yo, vice versa. There's a heartbreak situation. Ando yung point na maaring hindi na rin kayo nag-uusap or yung point na pwede rin na isa kasi sa inyo nahatak pa rin na nakaraan eh. Para nandun siya sa point na either napapanaginipan ka niya or nahatak siya na nakaraan, hindi niya alam kung tatawagan ka niya, ite-text ka niya, kakausapin ka niya. Hindi siya makapag-desisyon, no? Nandun siya, pero naiisip ka pa rin niya. Trust me. Trust me. Nandun yung pag-iisip. Kung kayo naman is may third-party relationship, aware ka naman na alam mo na may third party dito sa connection nito, oo, nagkakaroon ng disappointment, malungkot, pero pinipilit mong kayanin. Binibigay mo pa rin man yung lahat. Yun nga lang, may mga time talaga na biglang nag-aaway kayo, hindi kayo nagkakaintindihan. Minsan na lang, nagbubulag-bulagan ka na lang din. Kahit parang, pero nasa sa'yo yan. It's up to you. Iniisip mo ba magbabago siya? Well, edi maghintay ka. Nasa iyo naman to. Kasi ikaw naman ang nakikipagrelasyon eh. Pero darating yung point na, kasi alam mo yung point na inaalog ka na ni universe. Siguro gusto niya mag-focus ka sa sarili mo. Kung hindi mo siya ma-let go, o kung gusto mo siya i-let go, edi why not, diba? Kasi yayanigin ka ni universe eh, ng mga guide mo to wake up. Pero nasa sa'yo yung desisyon, no? Or baka sinasabi niya na, oh, wag mo kakalimutan yung sarili mo, kung ayaw mo umalis dyan, basta mag-focus ka sa sarili mo. Ganun lang yun. Kung kayo naman is walang third-party relationship, pwedeng na doon sa point na bago lang ba kayo, parang na doon sa point. Pero dito kasi, kung bago kayo nito, hindi ko pa nakikita yung label. Ito sa nakuha ko na energy. Hindi ko pa nakikita yung label. Parang nahadon pa lang kayo sa point na yung nagkakaroon pa ng pagkocontrol sa either sa emotions or nandun yung point control and balancing when it comes to this connection. You do your responsibility. Siyempre, may mga time talaga na hindi maiiwasan na hindi ka makapag-desisyon. Kasi pwede rin kasi na nagkaroon ka ng trauma sa past relationship mo, kaya ganito yung energy na nakukuha ko. Kung kayo naman is matagal na talaga kayo nitong tao na ito, pwedeng may pumasok ka sa intuition ko, may taong walang trabaho or walang ipon. Sana lahat kayo may trabaho at ipon ha. Please, you need to be aware. Kung kayo naman is matagal na nitong tao na to, hindi na talaga maiaalis na may mga burden, struggle na pagdadaanan sa buhay, no? Andun yung point na, syempre, natural na yung away, bate. Yan, yung nakikita ko dito. Mga biglaang hindi pagkakaintindihan. Andun yung point na yun. Medyo may stressful dito sa connection. Hindi ko alam in what way. Bakit nai-stress? Bakit nagkakaroon ng anxiety? Nagkakaroon ng burden? Mga ganyan sitwasyon. May pinagdadaanan ata kayo, no? Dito sa connection na to. Sana ko akong energy ha. Yun. May mga bagay ata kayo na dapat yung baguhin. Or isa sa inyo. Hindi ko alam kung sa part mo o sa part niya. May mga ganong stressful situation. May mga ikakagulat, ikakasya ka daw sa relationship na ito. Hindi ko alam yun.
Pwedeng sasabihin niya, pwedeng sa news, or ikaw sa kanya, vice versa. Tingnan natin. Yung energy na nakuha ko pero dito sa relationship, may magbabago. There's a changes happen. As in. Ay, nako, basa. Ang anak ko, naligo talaga siya. Yung anak kong puti, naliligo yan kahit mag-isa siya. Yung isa, yung dilaw, gusto niya kasama niya ako. Hahawakan ko siya. Ganun. Papatong siya sa ano ko, tapos doon siya maliligo. Ayaw niya na mag-isa. Tingnan natin na iyong money, Taurus. Money po. Money ang trabaho to Taurus money. Okay, when it comes sa iyong money. Okay, pagdating sa iyong money or trabaho, kung sa trabaho ito, may mga bagong proyekto, may mga bagong idea, o may mga bagong pursuing situation na pwedeng ika-success mo. Pwede rin may mga ipapadala si universe sa'yo, connected ang trabaho or pera na makakadiling mo, partnership, or makaka-collaborate mo, no? Na yun yung makapagpapasuccess sa iyo. Marami opportunity ang darating sa iyo actually dito, no? May mga excitement situation, kumbaga. Sa money mo naman, ang nakikita ko naman okay naman siya kasi there's a growth situation kasi nandun yung creativity mo naman kahit papaano, no? Sa nakita ko to. Yung iba driver ba kayo? Or magta-drive ka? Iba sa inyo, pwedeng you are a driver or talagang you controlling na nagkakaroon ka na ng controlling pagdating sa kaperahan mo this time. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Pero may ate, bumanat pa si ate talaga, di ba? Pero magkakaroon ka ng chaos or conflict sa isang lalaki. Either sa trabaho mo to or either connected ang pera. May conflict, may mataas ang ego or may parang hindi siya makikinig sa'yo or makikipag-conflict ito sa'yo. Pwedeng ganon. Makikipag-kompetensya siya sa'yo. Yun na nakita ko. Kaya habaan mo lang din yung pasensya mo kung sino man itong tao na ito, ha? Yan, pwedeng sa trabaho or magkoconnect talaga yung pera, mga ganyan. May mga ganon situation ako na nakita sa iyo. Pero maraming darating sa'yo oportunidad. Yun na nakita ko. Kaya yung iba dito, ito gawin nyo. Ito kasi lumalabas Pero gawin nyo to. May mga babalikan ka nga actually May sitwasyon ka na babalikan na yun yung makakatulong sa'yo to success or mas lumago yung kaperahan mo. Sa iba sa inyo, may mga sarili kayong business, malaki o maliit, o may mga pinamumunuan. Yung iba, ganun na nakikita ko. Arigato namaste, God bless.